Hindi ako sanay. Hindi ako sanay sa kumpanyang maraming empleyado. Kaya nang first day ko sa company natin, we didn't have a good start. Dahil sa marami tayo sa department, dalawang empleyado ang nagsishare ng workstation at ng cabinet. Nung unang araw ko, tinanong mo ako kung nakita ko yung USB drive mo. Narinig pa nga kitang nagmamaktol dahil ang sabi mo, pinatong mo lang naman sa lamesa yung USB drive. Parang nag-aakusa ka at gusto kitang batuhin ng gamit ko para malaman mo na hindi ko ninenok ang USB drive mo. Hindi ako sanay maging organized. Kaya lagi mo akong pinagsasabihan kapag nakakalat ang gamit ko sa workstation natin. Nainis nga ako sa'yo noon kasi napaka-arte mo. Kulang na lang ay maglagay ka ng demarcation line para alam ko kung hanggang saan lang pwedeng makaabot ang mga gamit ko. Lagi tuloy tayo nag-aaway at nagtatalo dahil sa pagiging OC mo at sa pagiging burara ko. Hindi ako sanay na nakikipag-usap sa iyo nang hindi tumataas ang tono ko. Kaya noong niyaya mo ako magkape, medyo hesitant ako. Pero sumama na rin ako dahil masyadong mabagal yung PC na ginagamit ko at kailangan mo na atang magpahinga para mapakinabangan ulit. Doon lang tayo sa Mr. Donuts sa labas ng opisina. Over coffee and donuts, nagkakwentuhan tayo. Okay ka naman pala. Marunong ka pala magpatawa at may tinatawag kang kulit. Mula nga noon, lagi na tayong sabay magkape tuwing 3:00 ng hapon. Tapos kapag may chance, sabay na rin tayo magla-lunch kasama yung ibang office mates natin. Napansin ko na lang na naging conscious na ako ng magligpit ng sarili kong mga gamit. Nakafile na mga manuscripts na binabasa ko at hindi na nakakalat ang mga ballpen at mug ko sa pwesto mo. Noong minsan sinipag ako, inayos ko pa yung cabinet natin. Sa sobrang tuwa mo nga noon, nilibre mo agad ako ng squid balls at Sprite doon kay Manong sa labas ng opisina. Napansin ko na excited na akong pumasok araw-araw sa opisina. Hindi ako sanay kasi tamad akong gumising at madalas akong bad trip sa traffic sa EDSA. Pero ewan, parang okay lang sa aking matraffic kasi alam ko makikita kita. Ilang oras na mas maaga ang shift ko kaysa sa iyo. Pero okay lang. Kasi yung oras ng pagdating mo, ang isang bagay na nilulook forward ko. Kapag oras na ng pagpasok mo, aabangan na kita. Sa tuwing nagbubukas ang pinto, napapatingin ako sa mga bagong dating. Sa iyo ko lang naramdaman yung nagliliwanag ang buong department kapag dumarating ka at nakikita ko ang magulo mong buhok. Every time na pumapasok ka, makikita mo akong nakatingin sa iyo. At pareho tayong nangingiti habang dahan-dahan kang lumalapit sa workstation natin. Natatandaan ko isang beses, pareho tayong may nirarush sa office. Kaya nag-stay pa tayo. Kakaunti na lang ang mga tao sa department noon. Nagsishare tayo ng iisang iPad. Habang parehas na nag-i-edit ng kanya-kanyang manuscript. Is it okay if I call you mine ang tugtog nang bigla mong tinanggal yung earphone sa isa mong tenga? Tumingin ka sa akin at sinabing, "There's something I need to tell you."
Is it okay if I call you mine? Just for a time. And I will be just fine if I know that you know that I'm wanting, needing your love. Oh, if I ask of you